Hello mga katatay. Andito na kami sa sa place na pupunta namin. Bali, tignan nyo naman, basang-basa yung damit ko ng... Magandang umaga sa inyo mga boss at sa mga katatay natin dyan. Bali ngayong umaga, pupunta kami sa beach. Dun sa nagja-jogging kami. Ang oras pala ngayon ng 5:05. Bali gumising ako ng mga 4 o'clock. Kasi prepare pa ako. Ngayon ang gagawin ko mga katatay, hindi ako mag-vlog ng papunta ron, dito lang sa kung saan kami umalis. Tapos ang sunod na vlog ko, pag nandun na kami sa area kung saan kukunan ko nga ng video yung bagong place na pupunta namin. Hindi kami mga katatay gagamit ng sasakyan, kaya nga jogging kaya nga gawin namin, susubukan namin joggingin yun hanggang doon kung ilang oras, kung anong oras kami makakarating doon. Tapos titingnan ko kung makakaya, i-record ko sa cellphone kung ilang kilometer yung natakbo namin, kasi wala akong idea kung ilang kilometro yun yung papunta ron. Kung hindi man natin makuha yung kilometro, sa oras na lang. Bali 5, ayan mga katatay, 5:06 ng umaga, tatakboy namin yun. Siguro may pahinga kaming konti, lakad pag medyo pagod na, tapos takbo. Pero more on takbo yung gagawin namin mga katatay. Tsaka meron akong topic o discuss na gagawin doon tungkol sa susubukan kong magawa kung kakayanin ko, yung tungkol sa stress at sa depress. Pero related pa rin yung dito kasi nga yung tungkol din sa kalusugan naman yung pagtakbo, pag-jogging, yung topic na gagawin ko tungkol. So yun lang mga boss, mga katatay, manood lang kayo at gagawin ko lahat ng makakaya ko. Hello mga katatay, andito na kami sa place na pupunta namin. Bali, tignan nyo naman, basang-basa yung damit ko ng pawis. Naghanap kami ng mga katatay, naghanap kami ng mabibilan ng tubig o kaya public pre-water station. Siguro tatlo, apat na ganito lumabas na sa katawan ko na tubig. Kaya parang dehydrate na kami, yung kasama ko. Walang makitang bilihan dito ng ng tubig. Ayan, makikita nyo mga boss. Ito yung lugar dito sa Dumam. Mamaya ikot ko kayo kung yung mga makikita nyo. Wala na katatay, na tayo, ubos na yung tubig sa katawan. Ayan, makikita nyo mga tatay. Yung nga pala, nilagay ko sa cellphone, ko ng apps, kung ilang oras kami simula ro sa accommodation namin hanggang dito, kung ilang miles. Nakalagay doon, doon sa apps na in-install ko, na pag tumatakbo ka, automatic siyang nagre-record. 1 hours and 20 minutes. Tapos 5.3 miles yung layo galing doon sa accommodation namin. Pero yung gawa namin mga katatay, hindi naman puro takbo. May lakad na konti kasi nga minsan siyempre hindi tayo sanay ganito kalayo. First time namin tumakbo ng ganito nung kasama ko. Pakita ko sa inyo mga katatay yung lugar. Hindi lang. Okay mga katatay, ito ngayon iniharap ko yung camera para makita ninyo yung lugar na pinunta namin nung kasama ko. Yan yung mga katatay, dito to sa Damam. Mamaya papakita ko sa iyo yung mga namimingwit dito. Meron din mga kabayan, may Saudi, may Pakistan, may Bengali, lahat ng lahi na mahilig ng ganitong libangan. Nandito sila lahat. Ayan siya mga katatay. Sana mag-enjoy kayo sa ginagawa ko nung na video. Akin lang mapakita sa inyo yung lugar, yung view niya mga katatay. Ayan. Ayan, sarap. Ayun Ayan siya mga katatay. Ayan mga namimingwit. Lapad ng dagat
Ayan ang sikat ng araw. Siguro mga katatay, pagpabalik namin, di na kami tatakbo. Lalakad na lang kami. Kasi layo nito. Ayan siya mga katatay. Sana mabusog yung mata nyo sa view na makikita ninyo mga katatay. Sa mga katatay natin dyan na nasa Pilipinas. Yan yung gusto ko lang makita ninyo yung lugar na to. Kahit kahit di man kayo makarating, makita nyo lang. Maghanap kami katatay ng ng water station dito, yung libre. Kasi wala kayong makita. Kaya mga nagsisiklista Kita nyo yan mga katatay. Kaya yung libangan nila. Wala kami makita rito inuman. Tuyong-tuyo na yung lalamunan namin. Ayan katatay Tingnan nyo mga boss. Ayan, nakita ko stig. Sarap dito mamasyal mga katatay. Lalo na kung gabi. Sana mag-enjoy kayo mga katatay sa pinapakita ko na view. Ay, makita nyo yung mga puno niya. Ano lang siya, mabababa. Wala talaga kayong makita katatay na inuman. Makamatay na kami. Tayo makakita ng inuman dito. Kung pwede lang inumin to Hindi namin nakalain kasi first time namin pumunta rito na tumakbo. Pupunta kami rito dati, dumadaan lang. May sasakyan. Ayun, sinubukan namin takbuhin. Ang problema ngayon mga katatay, walang inuman. Oh no! Wala talaga Ayun, kasama ko. Kinulang ko na yan. Meron doon sa grupo ko, hinayan pa Nakita yung mga katatay yung kasama ko, si Julius. Lantaw sa buong mga katatay dito sa Davao, Saudi Arabia. Yan kasama ko lagi sa pag tumatakbo. Kasi nyo na habit niya yung tumakbo lagi kahit pagtapos ng trabaho. Ako lang naman pag Friday or Saturday. Yan siya mga katatay Napakatahimik ng lugar na to kung mapansin ninyo. May naririnig ba kayo sa video? Meron lang kunti lang. Tunin ng ibon. Pero maraming tao rito. Kaya lang, tahimik nga lang. Ako lang yung maingay nagsasalita. Kahit yung uwak, tingnan mo. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Look the other way. Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it.
Diyan ka na tumakbo balik-balik ko. Di ba? Yung tubig mo na. Iwan mo yung sasakyan dun sa... Malayo yan. Balik-balik ka dyan. Malayo yan. Check na yung araw katatay. Grabe. Wala pa kayong pagkunan ng tubig. Natutunan na naman tayo katatay na bago. Charge to experience mga katatay ito. Hindi ka magdala ng tubig. Pakita ko sa inyo mga katatay yung, yung logo rito sa Damam. Yung mga nandito sa Damam, kung sakaling mapanood man tong video na to, madali lang hanapin to. Yung mga nakarating na rito tsaka yung sa mga bago pa lang na nandito sa Damam, Saudi Arabia. Yung iba alam na to, yung iba hindi pa. Kaya para kung sakaling mapanood nyo, maligaw kayo sa channel ko ito makita nyo. Gusto ko lang pakita yung lugar. Pumunta, ay Arabic pala to. Arabic tong ano na to. Pagka dito ka sa kabila, ito yung Damam. Logo ng Damam. Damam yan. Yung kabila, anong ibig sabihin? Arabic yata yan eh. Ito yung Damam. So, papicture ka. Ayan, dito katatay sa Damam to. Shout out lahat ng mga nasa Damam area. Lahat ng OFW. Nandito sa Damam, shout out sa inyo lahat. Ako lang pala siya ng picture mga katatay. Hello mga katatay, mga boss. Dito muli tayo. Pahinga muna kami nung kasama ko. Kasi wala kaming makunan talaga ng tubig, umikot na kami. Kaya dito kami sa may puno, may lilim na konti. Para kahit pa paano makarecover yung ano namin, paghinga namin kasi ang hirap. Wala kang mainom, tapos bibilad ka pa sa init. Kagabi mga katatay, hindi ko alam kung kung yung paggawa ko ng video ngayon, hindi ko alam kung ano talaga yung bang para pakiramdam na na in-audio kang ka na gumawa ka ng ganitong video, gumawa ka ng ganitong content. Nagawa nga ako ng nilista ko siya para hindi ko makalimutan na sabihin, kasi sa dami ng gusto kong sabihin, hindi naman lahat ng gusto mong sabihin nakalagay sa isip mo. Hindi naman tayo ganun katalino mga katatay. Gumawa ko ng papel, isinulat ko yung mga gusto kong sabihin para hindi ko na makalimutan. Kasi kagabi, nung sinusulat ko to, di natapos ko na siyang isulat. May napanood akong isang video ng kabayan natin dito sa Middle East. Ay, hindi ko alam kung sa Riyadh or sa Damam or sa Jeddah. Basta dito sa Middle East siya katatay. Hindi ko na tinapos yung video kasi nakakalungkot yung video na yun, na ini-interview yung mga kapatid tsaka yung nanay. Na yung kapatid nila nagpakamatay sa harap ng camera habang nagbibideo call sila. Kaya hindi ko na tinapos panoorin katatay yung video kasi siyempre nagiging emotional na tayo yung nakakaramdam na tayo ng kagabi nga parang naiyak-iyak na ako sa kasi nga yan talagang realidad na nangyayari dito sa sa Middle East, lalo na sa mga OFW, kahit sa ibang bansa mga katatay, mga boss, mga kapwa nating OFW, na dumadating yung punto na talagang nadidepress sila sa dami ng problema, nag-uumpisa sa stress, nauuwi sa depression na dumadating sa buhay nila. Hanggang sa naman din nila namamalayan, papunta na yun sa pagiging depression. Hanggang sa nauuwi na sa nagsusuicide na sila. Yung nagpapatiwakal, ganun, papakamatay. Maraming ganyan. May kita nyo sa mga social media, sa mga balita, sa TV. Nangyayari talaga yan, nangyayari. Alam nyo katatay, mga boss, kung bakit ko diniscuss yung bagay na to. Hindi, kumbaga, hindi naman dapat discussin to kasi ang ko talaga, magja-jogging kami, di ba? Pero kagabi pa lang, yung gagawin kong content sa aking vlog,
kumbaga related din naman sa pagtakbo kasi itong pagtakbo, isa to sa mga paano natin harapin yung stress at depression sa buhay natin. Tinalakay ko itong mga katatay kasi isa to sa mga yung paano natin harapin yung stress at depression. May 7 paraan para harapin natin yung stress at depression. Kaya tinalakay ko to mga katatay sa video ko na to. Kasi unang-una, dun sa 7 paraan na paano natin harapin yung stress at depression, exercise. Exercise mga katatay yung yung unang-una sa 7 paraan. Kaya andito tayo ngayon, nag-exercise nga kami, isa to, pagtakbo. Marami rin naman ng ang exercise, takbo, yung mag-gym ka. Maraming yung exercise. Yung sa akin, isa na to sa pagtakbo. Kaya ako isaktong-isakto naman dun sa napanood ko na na video kagabi. Eksakto rin sa sinulat ko, kaya sabi ko, di ko alam kung itutuloy ko tong na to yung topic na to Di ko alam kung ano pupuntahan nito pero dahil sa video ko naman to, kung manonood kayo, salamat. Yung kung hindi naman manonood, okay lang. Pero ang masasabi ko lang doon sa mga kapwa ko OFW sana makatulong sa inyo ito sa mga nakakaranas ng stress, depression. Para malaman niyo yung pagkakaiba. At kung saan nakukuha yung depression kung saan nag-uumpisa. Hindi ako expert sa sa mga health tsaka yung sa pagbibigay ng mga payo. Ito lang ay base lang sa karanasan ko at sa konting kaalaman natin mga katatay. Na sana na-share ko lang sa inyo na ina-apply ko sa sarili ko. Na kahit ako nakakaranas din naman ako ng stress sa buhay, pero hindi umaabot sa punto na nadidepress na ako. Kasi mahirap na yun mga katatay, mahirap. Kasi ito sabihin ko sa inyo mga katatay yung pagkakaiba ng stress tsaka ng depression, ganito yan. Ang stress kasi, sabi dito sa yung pagsasaliksik ko sa Google, nag-research din naman tayo kahit paano mga katatay para yung lahat na sasabihin natin may batayan, hindi yung invento lang. Kahit kayo mga katatay, mga boss, mga kapwa ko OFW, may computer kayo, may internet kayo, mag-search kayo. Napakarami dyan sa Google, sa internet. Lahat ng gusto nyong malaman, malalaman nyo. At sa lahat yan, credible yan. Kasi, dyan lahat kumukuha lahat ng tao ng gusto nilang malaman, ng impormasyon. Mga katatay, sinulat ko kasi hindi ko siya makakabisat. Hindi naman katulad nga na sinabi ko, hindi naman ako matalinong tao. Ito ay base lang sa kakayanan ko at sa experience ko. At sa ginagawa ko sa pang-araw-araw. Ito na, patagal dahil ko sinabi. Ito mga tatay, yung kaibahan ng stress. Ang stress ay hindi isang kondisyon sa kalusugan ng isip. Gayunman, ang stress ay maaaring humantong sa mga problema sa kalusugan ng kaisipan, tulad ng pagkabalisa at pagkalungkot. Kung magpapatuloy ito ng mahabang panahon nang walang kaginhawahan. Ibig sabihin mga katatay, yung stress, hindi siya mental health. Lang siya, yung nagiging trigger lang siya ng pagiging depression. Yung depression, siya ng mental health condition sa kalusugan ng isip na nangangailangan ng medical na diagnosis. Kumbaga meron ka ng mental condition na kailangan mo na ng gamutan. Yung stress, hindi siya mental condition, hindi siya katulad ng sa depression na meron siyang problema sa kaisipan. Yung nagiging na siya, yung parang kailangan niya ng yung depression, kailangan niya na ng gamot. Kailangan na siya ng dalhin sa isang yung tinatawag na yung nagagamot sa yung parang psychiatrist. O kaya magko-consult ka na sa sa doktor na kung yung makakatulong sa'yo. Yung stress, pwede pa siyang ma-relieve kung magagamot mo siya ng maaga, kung magagawan mo ng paraan.
Napakaraming bagay mga katatay ng paraan para magamot natin yung stress natin sa buhay. Normal naman lahat ng tao nakakaranas ng stress eh. Wala namang hindi normal na hindi nakakaranas ng stress. Once na normal na tao ka, syempre nakakaranas ka ng stress. Andiyan yung stress sa pera, stress sa trabaho, stress sa kasama, stress sa asawa, stress sa anak, stress sa kabit. Lahat ng stress pwedeng maramdaman. Pero yung stress nagagamot siya kasi hindi naman siya mental condition eh. Isang kondisyon sa kalusugan sa isip lang na nagagamot pa. Ngayon mga katatay, paano natin magagamot yung depression at stress? Ito yung 7 paraan. Exercise, yung maghanap ka ng pangalawa, yung tumawa ka, maghanap ka ng mga kasama mo na magpapasaya sa'yo. Halimbawa, DH ka, may kasama ka sa bahay. Eh di, magkwentuhan kayo yung mga nakakatawang bagay. Yung mga nakakatawang bagay, magkwentuhan kayo. Para malibang kayo. Kung stress na kayo sa maghapon, sa mga amo ninyo, stress na kayo. Yun. Pangatlo, yung learn something new. Wow, English ha. Yung mag-aral tayo ng mga bagay na na makakatulong sa atin para mawala yung stress sa atin. Isip. Katulad ko, ano ko yung sarili ko. Dati noon, stress din ako sa pagdating ko galing sa trabaho. Punta ka sa accommodation, manunood ka ng YouTube, kung ano-ano. Lahat ng pwede mong isipin, may isip mo. Ngayon, gumawa ko ng isang bagay na hindi ko naman dati ginagawa. Katulad dito, nagbablog ako. Hindi ko nga alam kung may papupuntahan to eh. Kaya akin lang naman, sabi ko nga, isa ito sa mga katulong sa atin para makabawas ng stress. Kumbaga yung pagbablog na to, stress reliever ko na lang to habang nandito ako sa Saudi. Iba kasi yung buhay na nasa Pilipinas na tayo kasama yung pamilya. Kahit anong problema, kahit anong bigat ng problema dumarating sa buhay natin, kapag kasama ang pamilya natin, kapag kasama natin ang pamilya natin at nasa likod natin sila, sinasabi ko sa inyo 100% kaya yung solusyonan yung problema nyo. Kasi danas ko na yun nung nasa Pilipinas ako. Kaya lang naman ako napilitan mag-abroad dahil nga sa kailangan, hindi sapat yung kinikita ko sa Pilipinas nung nandun pa ako. So yun na nga, nalalayo na naman tayo. Pang-apat, avoid alcohol and drugs. Yung iba, pag na-stress, sa totoo lang usapang totoo lang tayo mga katatay ha. Huwag tayong magkunwari at magplastikan dito. Kapag na-stress yung iba nating mga katatay, yung mga kabayan natin, dinadaan sa alcohol or drugs. Pasensya na sa mga natatamaan dyan. Totoo lang tayo mga katatay. Hindi tayo yung Oo, nasosolve nyo. Isang araw lang yun. Pero pagtapos ng kinaumagahan, sa palagay nyo kaya, yung problema nyo, natanggal na, naalis, hindi, andyan pa rin siya. Di ba? Anong gagawin nyo ngayon? Magte-take na naman kayo ng alcohol, tsaka ng drugs. Hindi, imbes na nasosolve nyo yung problema ninyo, nadadagdagan. Ay kung magkasakit kayo, paano na yung pamilya natin? Hindi lalong malaking problema. Yan yung pang-apat. Avoid alcohol and drugs. Pang-lima, volunteer. Kung halimbawa sa volunteer naman, magagawa mo lang yan kung may extra pera ka. Meron namang kahit wala, pero maliit na bagay lang may tutulong mo kung magbo-volunteer ka. Ito naman, naaangkop to dun sa mga sa mga katatay natin na meron sila, meron lahat, pero hindi pa rin sila masaya. Nakakaranas pa rin sila ng stress. Yung bang tipong, pasensya na kayo mga katatay sa suot ko basang-basa ng pawis, papatuyo na nga ako. Yung volunteer mga katatay, depende sa estado ng buhay. Pwede naman yung mahirap, pwede rin mag-volunteer, kaya lang may hangganan. Hindi katulad nung may kaya, pag nag-volunteer siya. Alam niyo naman siguro ibig ko sabihin, pag nag-volunteer ka, kumbaga unlimited, pwede mo siyang unlimited kasi meron kang resources.
Halimbawa, meron din kasi mga katatay natin, mga kabayan natin, mga boss natin, lahat, mga OFW. Meron na sila lahat, may kotse, may bahay, may pera. Pero sa totoo lang, iba dyan hindi pa rin masaya, may hinahanap pa rin, nade-depress pa rin paminsan-minsan. Ay, na-stress pa rin paminsan-minsan. Gawin nyo ganun, mag-volunteer kayo, yung pera nyo, gamitin yung may resources kayo, gamitin nyo sa pagtulong. Malay nyo, dun mawala yung stress nyo, yung depress nyo sa buhay. Kasi kahit mayaman, may nagpapakamatay, aminin man natin o hindi. May nagpapakamatay, kahit mayaman na. Mas marami sa may hirap. Ay kung yung may hirap pa, ay yung mayaman nga nagpapakamatay, lalo na yung may hirap. Yun lang ang ibig ko sabihin dun. Sana yung, tapos mayroon pang yung pang-anim pala, yung use breathing exercise. Yun na, simple na yun, yung sa mga, kahit sino pwedeng gawin yun. Kahit sa mga simpleng tao. Yung sa use breathing exercise, yung parang sa umaga pagising mo, o kaya stress ka, o depressed ka, gawin mo, breath in, breath out. Parang gano'n, inhale, exhale. Yung parang ma-relax yung mga nerve mo. Yun, isa yun. Sa kapag nakakaramdam ka ng stress, diba, sa boss mo, nasa opisina ka, hindi ka makalabas. Sakto to sa loob ng opisina, o kaya nasa loob lang ng bahay. Hindi kayang mag-exercise. Ganun lang. Mag-breath in, breath out lang kayo na inhale, exhale na technique. Sabi nga, di mo kailangan magpagod. Ganun lang. Subukan yung ganun. Kasi ginawa ko rin yung ganun eh. Mag blood pressure kayo ng stress kayo. Subukan yung mag blood pressure ng stress. Tapos, pag ginawa nyo yun ng mga 3 times o 6 times, yung breath in, breath out, mag blood pressure uli, mag blood pressure kayo uli. Tingnan nyo, may pagkakaiba mga katatay. Blood pressure kit. Pampito, meditate. Yung Tagalog sa meditate. Yung magnilay, parang ganon, magnilay. Yung magnilay ka, yung magnilay. Yung parang yung alalahanin mo yung mga bagay, gunitain mo yung mga bagay na nangyari sa buhay mo na magaganda. Alam mo, isa kang OFW, mga ka-dates natin, bugbog na kayo sa trabaho, pagod na kayo, ang daming utos ng amo nyo, hindi mo kayang tapusin ng isang araw, sabay-sabay inutos. Stress ka ngayon kasi tension ka eh. Stress kasi ang subject niyan mga katatay. Yung yung nape-pressure ka, natitense ka, tensionado ka, yung parang daming utos sa'yo. Pressure ka talaga, yung parang, alam mo yung pressure cooker pag yung kumukulo na. Pag talagang siya, nape-pressure na, talagang umuusok na siya, parang ganun yung natin. Parang ganun yung isip natin, kulang na lang sumabog. Yung 7 bagay na paraan kung paano natin harapin yung stress at depression, pinaliwanag ko na sa inyo mga katatay, mga ka-OFW isa-isa. Una, exercise. Pangalawa, laugh, tumawa ka. Pangatlo, learn something new. Pangapat, avoid alcohol and drugs. Panglima, volunteer. Pang-anim, use breathing exercise. Pang-pito, meditate. Yan yung mga katatay, masishare ko lang sa inyo, yung mga kapwa ko sa OFW. Kasi naawa ko sa mga yung mga nakakaramdam ng ganito. May paraan naman eh, may paraan siya, paano siya harapin. Kumbaga may gamot yung stress para hindi mauwi sa depression. Kasi mga katatay, sa totoo lang, sabihin natin stress yan, pag hindi nyo nagamot yan, tumagal, napupunta yan sa depression. Tapos yung depression, pag hindi mo pa nagamot at hindi mo napakonsulta, nauuwi yan,
sa suicide, pakamatay, pati wakal. Tandaan nyo yung kasagsagan nung COVID-19. Kahit ngayon may COVID-19 pa, pero hindi na ganun kalala. Bumababa na siya dito sa Middle East. Doon sa Kuwait, ang daming mga kabayan natin nakatatay. Di ko alam kung iba doon katatay o ano pa. Hindi pa katatay. Napanood ko dati, nagpakamatay dahil sa depression, problema sa pamilya, hindi nakasahod, walang mapadala sa pamilya. Siyempre may stress ka hanggang sa ma-depress ka na. Yun ang nagiging resulta. Tulad yung kwento ko sa inyo mga katatay, na yung isang babae DH na napanood ko, nagpakamatay sa harapan ng kapatid nila. Ayaw na bang nagbibideo call kasi nga yung asawa niya nagkaroon ng kabit, hindi niya matanggap. Bago nangyari yon, yung nagkaroon ng kabit yung asawa niya, namatay na yung tatay pa niya, hindi pa siya nakauwi. Namatay yung tatay niya, hindi pa siya nakauwi. Sumunod nangyari, yun nga, nagkaroon ng kabit. Kaya na-depress, tudo-tudo yung kabayan nating OFW. Ayun, nagpakamatay. Kaya nakakalungkot yung bang pumunta tayo rito sa ibang bansa, ang taas ng pangarap natin. Totoo yan, ang taas ng pangarap natin na maiya. Yung bang, natin, yung gustong marating kaya tayo nag-abroad. Buong buo yung pangarap natin, saya-saya natin, di ba? Lahat yan, alam nyo yan, mga nag-abroad. Yung mga nasa isip ninyo bago kayo pumunta ng abroad, buo na kung ano yung plano ninyo. Yung iba may sineswerte, yung iba may minamalas. Ang panalangin ko, sana lahat ng OFW umuwi ng kumbaga, umuwi ng masaya, umuwi ng masagana, umuwi ng buo yung pamilya. Sa totoo lang, yung pag-abroad talaga, ang daming sakripisyo. Ang daming sakripisyo sa totoo lang. Ito na babanggit ko itong mga bagay na ito, mga katatay, mga kapwa ko OFW. Kasi dinadanas ko rin naman eh. Mahirap naman yung magsalita ako ng isang bagay na hindi akma. Mahirap yun. Parang nagpapaka-plastic ako sa sarili ko niyan. Ito, totoo to, sinasabi ko kasi nararanasan ko rin. Yan sabi ko nga, kung na-stress kayo, may mga paraan kung paano marirelieve yung stress nyo. Yung iba mga katatay, ilalagay ko sa description yung benepisyo ng yung pagtakbo. Meron 13 na benepisyo ng pagtakbo o jogging, running. May 13 benepisyo siya sa katawan natin. Kaya doon sa 13 na yun, ang nagustuhan ko doon, yung pinakahuli, yung relieve stress, anxiety, tsaka yung even depression. Damo na. Kaya tinalakay ko to kasi nandito siya. Related din dito sa natin pagtakbo. Hindi naman siya iba. Kaya habang nagpapahinga kami rito, dahil sa naubusan na kami ng tubig, wala na talaga. Pagtapos nito saka kami maghanap ng mabila ng tubig. Magre-relax lang kami. Konti. Pahinga. Uwi na rin kayo maya-maya. Yun lang mga katatay ang masishare ko sa inyo na sana sa maiksing pagtalakay ko ng bagay na to, may makuha kayong aral na kahit konti. At ilalagay ko rin sa description yung kung makakaya, ilalagay ko yung pagkakaiba ng depression tsaka yung stress. Hindi pala sila magkaparehas. Kahit ako akala ko, nung hindi ako nagre-research, kala ko halos magkaparehas lang siya. Magkaiba pala. Yung palang doon ko lang nalaman, yung stress, pwede pang magamot. Pero yung depression, kailangan mo na ng i-diagnose, kumbaga kailangan mo na ng gamutan. Kailangan mo na ng doktor, magkonsulta ka na. Malala na talaga yung depression mo. Halos di ka na makausap, tulala ka na sa isang tabi. Yun na yun, nagpapakamatay na yung mga ganun. Kaya sana naman mga kabayan,
na mga DH na kapwa natin OFW. Huwag na huwag niyong gawin yan. Sayang yung buhay natin. Siguro mga katatay, hanggang dun lang ang aking nasishare na bagay na sana makatulong sa inyo. Sabi ko nga, hindi ako expert sa mga ganito. Ito lang ay bumase lang ako sa mga nalalaman ko na konti. Kasi na-experience ko rin naman. Ginagawan ko ng paraan para hindi ako umabot sa ganun sitwasyon. Sana kayo rin mga kabayan, mga ka-OFW, mga katatay. Laban lang para sa pamilya. Kahit nasaan panig man tayo ng mundo, sabi ko nga, lagi kayong mag-ingat. Sa mga kapanood ng video ko na to, sana matapusin mo at maraming salamat. Sana magdagdag ng kaalaman sa'yo at tulong. Sana makaragdag ng tulong sa'yo kung nasaan ka man yung video na to. Sana tapusin mo yung video na to nung kahit paano makatulong sa'yo. So yun lang, masiguro mga katatay, mga boss, tumataas na yung araw. Siguro uwi na kami, maglalakad lang kami. Tapos naghahanap ulit kami ng mabilan ng tubig at wala na, talagang dehydrate na kami. Hindi na namin kayang tumakbo. Pakita ko pala sa inyo mga katatay yung yung mga namimingwit dito. Siya, iba-ibang lahi rin, may Pilipino, may Saudi. Sabi ko nga, yung libangan nila, ganyan, no? Ano? Hanggang dun niya sa dulo. Sinasabit lang nila yung pamingwit nila mga katatay. Papansin nyo. Ang dami, oh. Ha? Kita nyo mga katatay? Ayos. Diba, wala namang kawil na kalagay lang. Ayan, oh. Wala naman siyang tingga ba to? Tingga yata to. Yata yung alam sa ganito mga katatay. Ganda, oh. Ganda ng pamingwit. Ayun, mga kabayan, yung nila, kawil nila is isdang maliit. Ito siya mga katatay. So wala makita yung dagat, oh. Mainit na mga katatay. Dito na kami dadaan sa kabila. Ayun. Yan siya mga katatay. Dami na mimingwit. Tinatapo lang nila tapos iiwanan na nila. Hanggang sa dulo pala yan mga katatay. Makikita nyo. Hanggang doon sa dulo. Paramihan dyan puro Pilipino. Ito makikita nyo to. Yan, no? Ay ang haba niyan, no? Nilalagay lang nila lahat. Tapos iiwanan nila. Siguro pag gumalaw na yung sa kanila tatakbuhin. Kasi mainit, eh. Kung mag-stay sila dito sa batuhan, mainit. Ngayon kasama ko. Stig ng dagat, oh. Yun, oh. Pwede lang maligo, eh. Yan, kadali lang. Dating may huli. Meron nga. Pine? Pine. Yan pala kalaki yung pine. Marami na kayo nahuli ka ba yan? Kaya karating mo lang? Pag ganyan ba kalaki yung pain mo, ano bang isda mahuli dyan? Kaya pala mahirap makahuli, no? Kasi malaking isda yung nahanap mo. Kaya pa. Ito mga katatayo, pakita ko yung mga nila, speedboat nila. Pag ginagamit nila pag naging isda sila, ito yung mga pinagtanggalan, panghila. Pag yung ilalabas nila, dyan nila sinasakay para iuwi nila sa bahay-bahay nila. Ito naman yung mga sira na yata itong mga katatay, wala ng motor. Pero pwede pang gamitin yan, kaya lang gamitin mo lang sa guwan.
Yung video na to mga tatay, pauwi na kami. Lakad na lang kami kasi hindi na namin kayang tumakbo. Gandun pa sa dulo. Lakarin namin. Siguro mga 3 oras hanggang dun sa accommodation namin. Kasi kung yung takbo nga lang isa't kalahating oras ito lakad lang gagawin namin. Hindi na kami tatakbo kasi mainit na. Gusto ko lang makita nyo yung view. Kaya kinukunan ko siya ng video. Yan. Ito yung kabila. Yung puro bahay naman. Wala siyang kataw-taw mga katatay. Kasi may gabi sa gabi sila lumalabas. Ipapakita ko pala sa inyo mga katatay sa mga fisherman natin dyan. Ayan yung panghuli nila Lumasag, isda, lahat siguro dyan pumapasok. Yan yung ano nila dito, pamamaraan sa paghuli ng isda saka ng alimasag. Yan. Sa atin meron din yan siguro sa Pilipinas, yung mga gumagawa rin ng ganyan. Yan, sa mga fisherman natin dyan, nakatatay, shout out. Yan yun di ko alam kung binibenta nila yan o ano, ginagamit nila. Ang dami naman yan kung nilalatag nila lahat doon sa laot. Ito pa mga katatay, ayan, ang dami dito siguro nila pinapabrigate to kasi ito wala pa siyang pang silo ayan, lalagyan pa yun sa loob ng ganun. Pag pumasok na yung isda, alimasag di na makalabas. Okay yung view ko tatay Starbucks siya, bagong gawa. Starbucks Cafe. Ayos. Sarap sa mata ng view. Ito yung highway mga katatay. Walang sasakyan masyado. Tsaka kami lang dalawa rito naglalakad. Kung mapapansin nyo mga katatay, meron siya mga plug sa ilaw, poste ng ilaw. Alam nyo kung bakit? Kasi sa 23, 24, Saudi National Day. Yan ang ibig sabihin. Hello mga katatay. Ito kami ngayon sa stopover. Si kita nyo naman, tuyong-tuyo na yung damit namin. Siguro mga 2.5 miles pa galing dito hanggang sa accommodation. Grabe. Mainit na mga katatay. Tatlong tubig to, kalayo-layo, nasa wakas, nakadali rin. 8:42. First time namin tinakbo yung ganung kalayo, 5.3 miles yung nakalagay sa record ng cellphone ko. Takbulakad yung ginawa namin. Ngayon, yung takbulakad na yun, 1 oras, 1 hour and 20 minutes, 57 seconds. 5.3 miles. Ngayon mga katatay, lakad lang kami, wala kaming takbo. Kaya mas matagal to. Kaya yung estimate ko, nasa 2.5 pa lang kami. Ngayon, kung sa sasakyan, mag-tune up muna. Palamig ng makina. Kasi simula umaga mga katatay, walang laman yung tiyan ko, puro tubig hanggang ngayon. Malis kami ng bahay 5, alas 5 ng umaga. Ngayon mag-alas 9 na. Relax muna kahit mga 20 minutes. Papalamigin namin yung makina baka mag-overheat. Ang mahirap ngayon mga katatay pagpauwi kasi tindi ng init. Pag mahina-hina yung mo talaga, kukulaps ka. Hinahina resistance mo. Okay, what's up mga katatay? Ito kami, lalakad pa rin. Walang katapos ang paglalakad. Ayan, nakita nyo.
kung gaano kahaba yung nalalakad namin pabalik. Ito yung nablog ko na dati na ginaging namin. Ito yung unahan niya. Yan. Pero pumunta kami doon sa kabilang dulo pa, sa pinakadulo. Diyan kami nangunguha ng alimasag tuwing gabi. Kung makikita nyo doon sa vlog ko na ginawa. Dito yun. Ito ang itsura niya pag umaga, mga katatay. Ayan. Diyan kami nangunguha ng alimasag. Sa mga katatay, ito pa kami lalakad. Time check tayo, 9:06 ng umaga. Kita nyo yan mga katatay, layo pa. Mapapansin nyo yung araw, tirik na. Ano, masakit na sa balat. Mag-relax tayo. Tanggalin natin yung stress sa ating katawan na hindi mauwi sa depression. Ang layo pa. So yun naman mga katatay, andito na kami. Nakarating din sa wakas. Finally. Ayan mga katatay, yung puti. Yung may sasakyan na high ace, yun yung aming accommodation. Yung White House. Mga katatay, andito na ako sa bahay. So yun na nga. Maraming salamat sa panonood niyo sa aking video. Naway mag-enjoy kayo. So I'm out.